Mike, okay na? Okay na. All set? Dapat gwapo ako dyan, ha? 1, 2, 3. O, ba't kanyang ngiti mo? Isa pa. Bakit? Okay naman na. Isa pa, pilit eh. Pilit. Okay, ngayon, ha? Ito totoo. 1, 2, 3. Parang may mali eh. Ganito yung ngiti ko dito. Parang kinurot lang eh, napilitan eh, oh. Yung labi, oh, parang sinaksakan lang ng mouthpiece eh. Parang peke yung ngiti ko eh, no? Tingnan nyo. Hello? So kung napansin nyo kanina, kung bakit ganun yung mga ngiti ko, eh merong pinanggagalingan yan. Obserbahan nyo yung mga ngiti nyo. Check nyo kung pareho tayo. Sige, try nyo muna. Antayin ko kayo, ha. So kung pareho tayo ng ngiti, sakto, kung nanonood ka ngayon, para sa ito, merong pinanggagalingan kung bakit hindi buo yung ngiti mo. Merong apoy dyan na namatay. Apoy ng relasyon na namatay dyan sa mga mata ko. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga bagay na ini-ignore ng iba. Bakit nawawala ang apoy dahil sa relasyon? So, ang number 1 natin is communication. Ito yung mga wala na kayong balita sa isa't isa. Hindi na kayo nag-update sa isa't isa. Wala ka nang alam sa buhay na wala na rin siyang alam sa buhay mo. Hindi na alam kung anong bago dun sa isang tao. Hindi mo tinatanong kung kumusta siya, kung may problema ba siya. Unti-unti na kayo hindi nagpapansinan. Unti nang nawawala yung pangalan niya sa chatbox mo. So, sa message. Hanggang sa hindi na kayo magkakilala. Hanggang sa nagiging strangers na lang kayong dalawa. So, ang possible solution dyan, kung libre ka, stop din. Napaka-imposible na hindi tayo makapagbigay ng 30 minutes or 1 hour sa kanila. Saying hi to them, especially sa mga tao na kapaligid sa atin. Tinutukoy ko dito sa mga parents natin. Lalo yung mga parents natin, medyo senior na. Sila yung mga dapat binibigyan ng pansin. Bigay mo naman yung time mo para sa kanila. Kasi this is the time that they needed us the most. Kasi tumatanda na sila. Kailangan na nila mga companion. Hindi sila nagsasalita, pero deep inside, gustong-gusto nila sabihin sa'yo na, uy, kwentuhan naman tayo kasi namimiss ka nila, diba? Namimiss nila yung anak nila, pinalaki nila simula bata hanggang sa paglaki. Usually kasi ang mga anak, after na graduate is nag-aap sila ng work, doon na simula yung critical time na pipili ka kung ano yung priority mo. Dito na yung mauubos yung lakas mo sa work time mo sa office. Malamang yung iba sa inyo is whole day sa office sila. Yung iba nag-OT pa. Uuwi ka ng bahay nyo gabing-gabi na. Titingnan mo na lang sila, nandun na sa higaan. So hindi mo na nakakausap, wala ka ng time para makipag-usap, makipag-chit-chat sa kanila. So minsan naman, naabutan mo sila kumakain pero busy sa phone. So nakakawalan ng time, hindi nabibigyan ng pansin yung mga tao sa paligid natin. Mas matindi pa to sa hindi kayo nagko-communicate. Katabay mo na siya pero hindi pa rin kayo nag-uusap. Make time, spend time. Kahit mag-set ka ng date, set ka ng GT, catch up lang. Kung may mga parents kayo, friends na medyo malayo, set kayo ng video call. Kung sa Mobile Legend kayo pwedeng magkwentuhan, kahit dun man lang, mag-chat kayo sa mga online games, Ragnarok. Diyan kayo mag-usap, kaya gawin yung meet up yan. Meron kayong update sa bawat isa. Yung bang alam mo yung buhay mo, alam niyo yung buhay niya, may balita kayo sa isa't isa. So every morning na gumigising ka is a chance to reconnect, refresh your commitment sa kanila through communication. So number 2 problem is passive mentality. Busy siya, busy rin ako. Hindi siya nagchat-chat, di rin ako magchat-chat. Hindi naman siya nagte-text, di rin ako magte-text. Hindi niya ako kinakausap, so hindi ko rin siya kakausapin. So ang solusyon dyan, huwag kang babase sa response ng mga tao. Kasi compromise yung tunay na ikaw. Example, yung trust. Nag-trust ka dahil nag-trust ka sa kanya. Ikaw yun nagtatrust ka sa kanya Hindi ka nag-expect. Kahit hindi siya faithful sa'yo, you still trust because that's who you are. Nasa kanya na yun kung gusto niya maging faithful sa'yo. Diba? Hindi mo pwedeng lokohin yung sarili mo na hindi ka trustful na person. Dahil walang gumagalaw sa'yo, hindi ka ginagalaw ng mga tao, hindi ka kinakausap, hindi ka sila kakausapin. Paano yun kung hype ka talaga? Paano isang madaldal ka palang tao? Bumasi ka sa kanya. Best friend mo, kapatid mo, napakatahimik. Parang puno lang kayo. Ikaw kayo na active mentality. Ikaw mismo nagkukusa, mag-i-initiate ka. Minsan nasa atin yung pag-i-initiate. Para mabuksan ulit yung umapoy ulit Utak mo kung tagapagbukas ng apoy, di gamitin mo yun. Apoy ulit yung relationship nyo, di ba? Number 3, ito yung na-misplace ka o mo sila. Dahil meron silang kaibigan na bago, sumulpot ulit yung mga luma nilang kaibigan, hindi ka na nila nabigyan ng time, hindi ka na nila napapansin. Kung ginawa mo, lumayo ka na lang. Sabi mo, hindi ka naman nila kailangan. Kumbaga na-itchapwera ka nila o na-itchapwera mo sila. Kaya nakalimutan nila na meron palang ikaw. So kung isa ka sa mga nawalan ng kaibigan, iniwan ng konti, na-disregard ka, huwag mong damdamin, huwag kang magmukmuk sa isang tabi lang, huwag mong imuhin yung sarili mo. Isipin mong magdamag kung ano yung mali sa'yo o meron na silang mga bagong kakilala. Huwag kang magsiselo, feeling mo lang yun. You are being deceived. Wala kang worst o lagi kang naiiwan. Huwag kang mag-overthink. Maging bata ka. Kasi kunyari may nakaaway sila. Pogs, uy, akin yan text ko yan Dinakaw mo, dinuga mo ako, akin yan, pati pato mo na nga ako
Pag uwi ng bahay, medyo iyak ng konti. Pagkaligo, kuha agad yung text o post. Lalabas ulit. Ang tropa ulit sila, di ba? Mutan mo na agad yung kasalanan ginawa ng sino man nakasakit sa'yo, kung sino man nakaaway mo. Hindi sila makamove on yan. Move on ka kung di ka man pinansin. Okay lang. Di ka kakapansin. Hindi, joke lang. Kasi once na dinamdam mo yan, unti-unti mong papalayo yung sarili mo dyan. Hindi na nila ako pinapansin. Layo na nga ako. Di ba naman sila magkasama, happy-happy sila. Unti-unti na rin ikaw lumalayo sa kanila. Huwag mong hayaan yung insecurity mo is diktahan kung ano yung worth mo. Sige, makipag-friends ka dun sa mga bagong friends mo. Kung may katatawanan rin dun, hindi yung lagi na lang ikaw yung bida. Para lang to sa mga feeling nila na naiwan sila. Feeling mo na masaya naman sila kahit wala ako di ba? Number 4, subukan mo magkamali. Ito yung magkamali lang ng isang beses. Yung mga pinsan mo, kapatid mo, magulang mo, mga kaibigan mo. Kala mo laki-laki na ng kasalanan na ginawa sa'yo. Hindi mo makalimutan. Parang lahat ng kasalanan ng buong mundo sa kanya mo na inano. Ang possible solution dyan, just remove the pride and release forgiveness. Kasi nakamahirap kasi tanggalin mo yung buong pagkatao mo nun, di ba? Huwag mo sila yan, friend. Huwag mo rin i-block. Meron talaga akong mga binablock yung toxic. Yung hindi pagpapatawad kasi, parang pollution yan Hindi ka makabreak to. Parang nakakulong. Times na sobrang saya mo, tapos biglang makikita mo yung pagmumukha nung kaaway mo, pagmumukha nung ginawa mo ng kasalanan. Kung ikaw man yun kasala, parang to break to ako na, bigla kang magiging breakdown. Parang tumitigil yung breakthrough mo dahil dun sa bitterness. Binibreak nung pride mo yung breakthrough mo Diba? Ito yung pinangutang ko parang hindi nagbayad Meron kang kinikim-kim sa loob mo, diba? Meron ka rin galit. Binabalik mo yung nakaraan na lahat ng kasalanan niya, inuungkat mo na naman, tapos ihami-hami wave mo na naman sa kanya. Alam mo, kahit hindi related sa kasalanan niyang ginawa o mali niyang ginawa is ni-relate mo. Alam mo, meron something na hindi mo na ilabas. Ngayon nandiyan pa rin. So, remember and meditate the time and moments na magkasama kayo. Yung pinagsamaan nyo, isang pagkakamali lang ng isang tao, kakalimutan mo lahat magandang moments na magkasama kayo sa nagbabike kayong dalawa, chill kayo ng milk tea. Dahil din sa isang kasalanan ginawa mo, hindi ka man lang mag-sorry. Alam, hindi isang problema o anumang bagay yung makapagpahiwalay sa inyong relationship. Ang na ako si Lord nga, pinatawad tayo, di ba? Sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Sobrang dami nun, di ba? Isang kasalanan lang na ginawa sa'yo ng isang tao, hindi mo mapatawad. It's about time to release and forgive. Mali. Forgive and release. Release the person. Sabihin ko sa'yo, once na nagawa mo yan, ito na yung magiging breakthrough. Lahat ng mga plano mo is wala nang hadlang. Kasi parang sobrang laya mo na. So, ganun lang, forgiveness. So, ito yung pinaka dapat mag-reign sa atin. Yung love. Yeah? Once na mag-reign na sa buhay natin, wala na. It covers all. Kasi yung love, walang makakapaghiwalay niyan Kasi love is God. Diba? Lastly, commitment. Yung pinaka mahalaga. Kasi minsan talaga sa buhay natin is nawawala talaga yung apoy. Hindi, not all the time naman kasi is strong yung fire sa relationship nyo, di ba? Kasi may mga times medyo naaasawa na yung mukha nito Hindi lang sa mag-asawa, umaga sa mga magkakaibigan din, kakapatid din, lagi na kita nakikita, ganyan talaga mukha mo hindi na nagbabago Parang hindi kita muna kaibigan today Nung gabi lang, happy kayo, tapos biglang kinabukasan, parang hindi ulit kayo nagpapansinan. Kasi nga, parang not all the time is laging on fire relationship nyo. But commitment. Bakit nga ba kayo magkarelasyon, magkaibigan, asawa, magkapatid, nanay at tatay? Dapat may purpose yung relationship. Kung walang purpose yung relationship, nanawa kayo sa isa't isa. Dahil sa purpose, bumabalik yung fire ng relationship nyo till death do us part, diba? Walang iwanan. Ayun yung commitment nyo. Mamatay man yung apoy sa relationship, committed pa rin kayo sa isa't isa. Sorry muna ako sa inyo. Inabang ako yan, bro. John, sorry kasi parang medyo nawala ako konti. Konti? Kayang konti. Nawala ako. Pansin ko na, sabi ko parang kulang yung... Basta hindi buo yung ngiti ko. Yung New Year ko, sabi ko parang lungkot ko. Umiiyak ako. Hindi naman malungkot ako dahil family, masaya ako. Pero iba kasi yung... Iba pala talaga yung tama ng partners in Christ. Tsaka brothers in Christ. Iba yung tama. Kulang na kulang. Parang hindi buo yung Ellie. Gusto kong yung time na to para mag-sorry sa inyo. Kasi hindi ko nabigay yung time noong 2018. Sorry sa inyo dahil nawalan ako ng time. Hindi ko yung nakakamusta lagi. Which is nawala yung Ellie. Tandaan nyo, never ako makawala sa buhay nyo. Ay! Love na love ko kayo lahat. Para kayo mga kapatid na. Hindi kompleto yung New Year ko nung hindi kayo nakakausap. Sa inyo na kayo kung makompleto ng buhay.
Yun, so kung napanood yung video is ako talaga dumadaan sa trahedyang yun. Naranasan ko namang iwan ng mga kaibigan. Nakalimutan ko na may kaibigan pala ako dahil masyado ako na-focus sa isang bagay. Pinakita ko sa inyo, sila yung mga taong nakasama ko ng matagal. Pati yung isang araw na nagkaroon ako ng problem, bigla ako silang iniwan. Yung mga teens, kaibigan ko sa church, hindi ko na-balance. Na-ignore ko sila. Ginawa ko yun para maipakita sa inyo. Posible pala na magkaayos ulit kayo. Posible pala na bumalik yung apoy sa isang relasyon ko. Ito yung way ko para mag-sorry sa kanila, para magbalik yung sigla na relationship namin. Ayun yung ginagawa ko sa kanila before. Guys, kung kaya ko, I'm sure kaya nyo rin. So kung may naisip kayo mas creative way, meron din kayong mga pakulo, meron din kayong mga gimmick na to reach them out. It's hindi na kasi uso yung ikaw may something eh. I-challenge you kung napanood mo to take the first step. So dito ko na tatapusin tong vlog na to, and I hope marami kayo natutunan and nakapag-decide na rin kayo sa mga plano nyo, mga gagawin nyo. Kung isa kayo sa mga naka-experience ng ganitong tragedy, please comment nyo sa akin yung mga na-experience nyo kung na-overcome nyo. Thank you ulit sa pagsama sa akin sa vlog na to. Please subscribe and comment sa channel natin para makilala ko rin kayo. You are the best. You're worth it because you are a child of God. Till next time. Bye-bye! Wala po kung ginawang masama.